Kasi alam nyo, sa totoo lang, nag-uusap nga kami nila Boss Dada at Coach Oli. Honestly, ako natotoxican na akong sobra eh. Bakit? Ito na lang, halimbawa, yung maisog. Tuloy yung maisog bukas ha. Suportado ko pa rin yan. Kaya lang, meron kasi kung hindi magandang nakikita eh. Sino ba talaga ang maisog? Ano ba talaga ang pinaglalaban ng maisog? Ako tanungin ko kayo, mga kababayan, ano po ba ang pinaglalaban ng maisog? Sagot nga ho kayo. Kayo sumagot, tanungin ko kayo. Sige ho, sige. Para ho tayo magkaalaman dito. Ano ho pinaglalaban ng maisog na rally? Sige nga, tingnan ko nga kung alam ninyo yung sagot. Sige nga. Hindi, ako, tanungin ko kayo ha. Yung rally na yun, ano ho ba ang purpose nun? Tingnan ko lang yung sagot ninyo. Sige ho, sagot po para magkaintindihan ho natin. Ito ano ha, wala hong hindi ho ako nang babatikos dito ha. Di ba ho? Obserbahan ninyo yung sagot ninyo. Basahin ninyo. Nakikita nyo yung sagot ninyo? Bakit iba-iba? So, you understand my point now. Simple lang yung point ko eh. Supposedly, ang maisog ay Duterte. All along, maisog should be Duterte. Ito yun, no? Kaya nga sinuot ko itong shirt na to eh. Ito. Ayan, no? Protect the Constitution. Ito yun eh. Ito talaga ang punot dulo ng maisog rally. Nagsimula ito sa Davao. Tandaan natin ha, si Pangulong Duterte ho ito. Ang maisog. Hindi ko maintindihan bakit iba-iba na ang direksyon ng mga nagsasalita, iba-iba na ang direksyon ng mga gustong mangyari doon. Ulitin ko, wag po sanang sumama ang loob sa akin ng mga taga-maisog. Suportado ko po kayo. Kaya ko nga ho ito sinasabi kasi hindi naman po ako nakakapagsalita sa inyo. Ano. Kaya lang, ang nangyayari kasi, naiiba-iba ang direksyon. Pinapayagan ninyong pumasok yung mga hindi naman dapat pumapasok sa eksena. Una, alam nyo, ewan ko kung itong, kasi naalala ko noon, unang-unang maisog, nandun ako, nandun si Pangulong Duterte, nandoon si Cabsec. Even Cabsec, sabi niya, dapat there will be one parang sigaw ng maisog. Pero ang nangyayari dahil pumapasok kung sino-sinong nagsasalita, iba-iba na ang direksyon. Meron ng PDEA, meron ng drugs, meron ng resign, meron ng ganito. Si Pangulong Duterte, as far as I know, wala ho siyang panawagang ganyan. Paulit-ulit niya sinasabi, suportado niya pa rin si Marcos. And yet, nandun lang siya para sabihin yung nakikita ninyang mali. Na protektahan natin ang konstitusyon, siguraduhin natin huwag magagalaw yan, kaya nagsasama-sama tayo dito. Kaya lang, medyo ako, kahit nga ho ako, nalilito na eh. Ano ba talaga? Kasi bakit minsan may papasok tayo tungkol sa PDEA, tungkol sa drugs, may sisigaw dyan, resign, may sisigaw dito, ganito, EDSA people power. Ano ba talaga? Ang hirap lumaban ng iba-iba ang direksyon. Naintindihan ho natin? Hindi ito sa pamumunaha,
Sana intindihin po ako ng maisog, hindi po ako pumupuna. Kaya ako ho sinasabi sa inyo to, kasi tandaan natin, in every successful revolution, kailangan merong isang sigaw ang tao. Ang problema kasi kung hahaluan natin ng iba't ibang sigaw from different people na bawat isang tao iba-iba ang direksyon dahil may kanya-kanyang interest, patay tayo dyan. Yun ang problema. Halo-halo na tayo eh. Iba-iba na. Kita nyo na lang yung mga tao, hindi na nga alam eh. Sabi nitong isa, di naman pare-pareho ang tao. Sabi, eto. Kaya nga dapat iisa ang ito, sabi ni TK ko. Di naman pare-pareho ang isip ng tao, kaya dapat ipaalam sa tao kung ano ba talagang dapat na direksyon. That's it. Diba? Nangyayari kasi, eto. Ang direksyon natin tuloy, parang kahit ano, just to remove the president. Sandali, yan ba ang gusto ni Pangulong Duterte? Ang problema ko, iba-iba yung speech eh. So anong punto ko dito? Suportado ko pa rin ang maisog, sinusuportahan ko ang mga matitikas na organizer niyan. Kalayaan sa pamamahayag, kalayaan ng bawat Pilipino. Kaya lang, sana po, wag na natin hayaan yung mga bagay na alam nating hindi na makakatulong sa ating pinaglalaban. Pakinggan ho natin si Pangulong Duterte. Sana po yun lang. Ako yun lang ang pinapakiusap ko. Since si Pangulong Duterte naman ang medyo nangunguna dyan, siya ang pinaka-special guest dyan, pwede po bang pakinggan natin kung ano yung gustong mangyari ng ating Pangulo Duterte? Kasi alam nyo, kahit po sa aming mga vloggers, di ba? Paulit-ulit na lang yung PIDEA, drugs, bangag. Yung tao nagiging immune na. Hindi nyo napapansin? Nagiging immune na po yung tao. Alam nyo, huwag tayong kaya nga sabi ko magkakaroon ng pagbabago ho dito sa channel na to eh. Huwag na tayong mag-focus doon sa mga toxic na mga issue sa lipunan. Anong i-focus natin? Yung mga issue na nakakaapekto sa tao. Nagigets nyo? Ano yun? Bakit tayo nagkakaroon ng mataas na bilihin? Yung mga mali sa gobyerno dapat pinupunan natin. Hindi, kasi iba ho yung, eto ho yun the difference between sa mga komunista. Yung komunista, wala naman silang Ang komunista, katulad ng mga makakaliwa, basta gusto nilang pabagsakin ng presidente. So gagamitin nila ang lahat ng issue basta mapabagsak ang presidente. Natutulad na tayo dun eh. Natutulod na ho tayo sa ganung klaseng direksyon. Nahanap na lang tayo ng lahat ng issue para pabagsakin lang yung presidente. Hindi dapat ganun. Ano nang pinagkaiba natin sa mga ekomunista? Di ba ho? Sana doon muna tayo sa mga issue na apektado yung mga kababayan natin. Instead of fighting against the government, let's fight for the people. Ulitin ko instead of fighting against the government, let's fight for the people. Not only fight for the DDS, ipaglaban natin yung hinaing ng taong bayan.
Kasi sila yung ding kailangan natin eh, yung taong bayan, hindi lang tayong DDS o yung anti-Marcos. Kasi gano'n na nangyayari ngayon eh. Ano ka ba? Pro-government o anti-Marcos ka? Asan dyan yung taong bayan? Nandun sa kakalagitna. Sila yung naiipit. Sila yung walang kinalaman sa politika, nawalan na sila ng boses, nag-aaway-away pa tayo. Sabi nito, ang layo naman ang sinasabi mo, alam naman ang problema at ugat ay ang gobyerno na to. Sige, tanongin kita, Tony C. Tony C, makinig ka. Sa tingin mo, bababagsak ang gobyerno? Sa tingin mo ba magre-resign si Marcos? Sa tingin mo ba mai-impeach siya? Hindi. Kung yan ang gusto ninyo, malaya na po kayo mag-unsubscribe at magpunta na lang po kayo doon sa mga toxic na vlogger. Hindi po ako ganun. Okay? Ako, hindi ko yun ang lalabanan ko. Ang lalabanan ko yung issue. Kaya nga sabi ko sa inyo naiintindihan ko kung kayo ma-disappoint sa akin at gusto nyo nang lumipat sa iba, I understand you. I understand you. Ako, ang lalabanan ko, yung issue ng mga kababayan natin na kailangan nila ng boses. Issue ng mga kababayan natin na walang kinalaman sa politika, hindi sila pro-Duterte, hindi sila anti-Marcos, meron lang silang problema sa mga polisiya ng gobyerno. Yun ang aking ipaglalaban. Kasi laban tayo ng laban dito. Yung inaasahan natin magsasabi sana ng resign Marcos, hindi nga nagsasabi. Tapos tayo gusto natin. Sino yon? Si Pangulong Duterte. Narinig niyo ba sabi niya mag-resign ka na? Si VP Sara Duterte. Tapos sinabi niya bang, oh, resign ka na Marcos. Hindi. O sino bang pinuno ng revolusyon natin dito? Eh di ba sila? Tama ba ako o mali? So, ang the best na kampihan na lang natin dito ay yung taong bayan. Yung taong bayan na nangangailangan ng boses at wala silang pakialam kung Duterte supporter ka ba o Marcos supporter ka. Ang gusto kong bigyan ng boses ay yung mga Pilipinong wala nang pakialam sa politika pero kailangan lang nila ng boses. Sabi nitong isa, maling-mali din ang intindi. Ewan ko kung bakit. Kung hindi ka naniniwala, Banat Bay, tantanan na natin ang issue, mahimik na lang tayo at pagkat baluktot na, hindi na natin kailangan na si Tatay Digong magsabi mag-resign. Tao mismo ang sumisigaw. Hindi ko sinabi magbulag-bulagan. Ang sinabi ko, ipaglaban na natin yung mga taong kailangan ipaglaban. Kasi ang nangyayari, eto lang nagkakaroon na naman ng, kung dati, dilawan at pulahan. Di ba? Ngayon, Dutertihan at Marcusan, nag-aaway. Asan dun yung taong bayan? Na walang pakialam sa atin. Honestly, ang daming ganyan na wala naman silang pakialam kung Duterte supporter ka ba o Marcos supporter ka. Ang importante sa kanila, matugunan ang problema nila sa gobyerno. Yun ang ating ipaglalaban at yun ang aking ipaglalaban. Mula ngayon. Naintindihan? Ngayon, kung gusto nyong ipaglaban pa rin yung resign, wala namang problema, karapatan nyo naman yan.
problema yun. Hindi ko kayo pinipigilan. Okay? Hindi ko kayo pinipigilan. Kaya lang kasi ang nakikita ko, pasensya na ho, tatamaan talaga kayo dito. Ang nakikita ko, nagkakaroon tayong sarili nating bubbles. Nandun tayo sa loob. Nandun tayo sa loob ng bubbles natin. Tayo. O ano, pare, ipag-away natin to. Awayin natin tong gobyerno. Awayin natin. O awayin. O anti-Marcos tayo, anti-Marcos. Nandun tayo sa loob ng bubble, aalis na po ako. Bahala na po kayo dyan sa loob ng bubbles. Doon na lang ako sa labas at susubukan ko na lang tulungan yung ibang kababayan natin na kailangan nila ng boses at hindi nila kailangan ng politika sa buhay. Nagets nyo? Kasi, tanongin ko kayo, anong ending na maisog? Honestly, anong ending na maisog? Ang inaantay ba natin na magpunta tayo ng EDSA at patalsikin ng presidente? Tanongin ko kayo. Yun ba gusto natin mangyari? Ako hindi ako pabor dun. Okay na lang. Bye-bye. God bless you all. Hindi, honestly, kung yun ang gusto nyo mangyari, hindi ako agree dun. Sorry. Ako, kung ako ang tatanungin nyo, ang gusto ko, matuto ang tao na bumoto ng tama. Next time, matuto na ang... Kasi ang dami nating dapat itinuturo na nakakalimutan na natin. Ano yun? Next time, pwede ba boboto naman kayo ng galing mismo sa atin? Hindi nang galing dun sa alta sa syudad? Hindi ko nga mag-gets eh. Gusto nyo tulungan kayo may hirap. Tulungan tayo may hirap. Pero kukuha tayo ng presidenteng galing sa mayaman. Ano katarantaduhan yun? Naggagalit tayo sa mga burgis. Naglagay tayo ng burgis na presidente. Anong problema? Naiintindihan niyo ibig ko sabihin? Kailangan matutunan ng taong bayan yan eh. Paano matututunan kung nabibingi na sila sa sigaw natin? Tama, mali. Hindi na nga sila nakikinig sa atin eh. Alam niyo kung bakit? Natotoksika na sila sa atin. Yun ang totoo. Kaya nga pag tinanong mo sila hindi na nila maintindihan eh. Ano na ba nangyayari? Ang gulo-gulo. Bakit kayo nag-aaway-away? Eto lumabas kayo sa lungga ninyo, lumabas kayo dun sa bubbles nyo. Huwag niyong kausapin yung kapwa DDS nyo. Kausapin nyo yung nasa labas. Huwag din kayong kumausap ng tanso. Kakausapin nyo rin yung tanso. Puro mga tanga yan. Lumabas kayo doon sa walang alam sa politika. Tanungin nyo sila, ano ang problema ngayon? Anong kailangan mo? Bigyan natin sila ng boses. Alam mo, sasagot nila sa inyo, hindi nga namin alam ba't nag-aaway yan si Duterte at si Marcos eh. Hindi ko nga alam kung bakit yun kakaganyan. Basta kami dito, gutom na gutom na. Kami dito, wala na kaming pambayad ng kuryente.